It's a challenge, sa atin. Huwag nating sayangin ang ating buhay. Buksan po natin ang ating Bible sa 1 John. I just want to share bago tayo magbasa na I've been praying sa Panginoon kasi nag-start ang ating series last time, yung false converts. At tapos ngayon, Covenant Sunday, sabi ko, Lord, may interrupt ang ating series. But siyempre, okay lang naman yan. To give way sa emphasis sa Covenant Sunday. So I was praying, Lord, baka naman po pwede may message na yung sabay emphasis na ay mabigyan po natin ng pansin, para hindi naman makalimutan yung pagsisimula ng series, at the same time magbigay din ng emphasis sa Church Covenant. And alam nyo, sinagot ng Panginoon yun. The Lord gave me this passage, actually buong 1 John, for us to study. It's about ebidensya ng pagiging tunay na Kristiyano, and also reminding us na kung tayo Kristiyano, we need to be righteous. Ang ibig sabihin ng righteous, fulfilling our obligations. So basahin po natin ang 1 John 3, 4-10. Tumayo po tayong lahat at tuwing ka makalawat huli, samahan po ninyo ako. 1 John 3, simula sa verse 4 hanggang sa verse 10. Kung kayo po may ibang version ng Bible, you're welcome to join reading. Dito po kasi ang textbook ay ang Biblia 2001. At simulan ko na po, tuwing ka makalawa po at huli, samahan niyo po ako. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang maalis ng kasalanan at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sino mang nanatili sa kanya ay hindi nagkakasala. Sino man nagkakasala ay hindi na makakita sa kanya ni hindi nakakilala sa kanya. Mga munting anak, huwag kayo padaya kanino man. Ang gumagawa ng matuwid ay matuwid, gaya niya na matuwid, gaya ni Jesus na matuwid. Ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo, sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkakasala na ang dyablo. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananatili sa kanya at hindi siya maaari magkasala sapagkat siya ay ipinanganak ng Diyos. Tayo pong lahat, sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang hindi umagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos, pati ang hindi umiibig sa kanyang kapatid. Nagpalain po ng Panginoon Diyos ang ating binasa. Tayo po'y mag-pray. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo at nananalangin kami, sumasamo kami na kausapin mo po ang bawat isa sa pamahayag ng iyong salita. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isip na nakatuon, ang focus, at nawa maunawaan namin ang iyong salita at tulungan mo rin kami na magkaroon ng biyaya upang magawa namin ang mga tamang response base po sa sinasabi ng iyong salita. We pray, Lord, na ang Holy Spirit po ang magbigay ng conviction, magbigay ng kaliwanagan. Hangad namin na kayo po ang mataas ngayon bilang bahagi namin pagsamba na pagpapahalaga sa iyo po mga salita. Ito po ang aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Puna ho tayo. Meron po akong nakausap noon sa pag-share ng gospel. Napakinggan niya po yung buong gospel. Tinapos niya talaga. Very patient siya. At akala ko talaga, sampalataya siya sa Panginoon. Maayos siya sa kausap at very responsive. Kaya lang, nung challenge na natin siya na ang maliligtas ng tao, not by good works, not by church membership, but by faith in Jesus Christ, hindi yung sa nagawa natin, kundi sa nagawa na ng Panginoon, kanyang death, burial, and resurrection. At ang nakalagay sa Bible ay repent of your sins and believe in Christ. Sabi niya, parang hindi ko matanggap yan. Na kapag nanampalataya ka lang, maliligtas ka na. Kasi sabi niya, kapag ganyan ang katuruan, pag nanampalataya ka lang, tapos ligtas ka na,
parang magtutulak sa mga tao yan na mamuhay sa kasalanan. Kasi ligtas ka na eh. Ligtas ka na, pagpunta ka na sa langit, sigurado ka na, may ticket ka na. So, at hindi na mawawala yun, base sa sinabi mo, sabi niya. So, ibig sabihin, ano bang pipigil sa akin para gawin ko yung masama? Diba? At sigurado na ako mapunta sa langit. Now, that reflects human nature. Ganun ang tao, ano, na wala sa Panginoon, di ba? Kung may pagkakataon gumawa ng di tama gagawin, ano? But yung pong sinabi niya, ang nagpapahiwatig sa atin, ang representative yun eh, ng mga karaniwang maling pananaw ng kaisipan ng tao and patungkol sa kaligtasan. And that is, ang kaligtasan, ang ibig sabihin ng maligtas, punta kang langit. That's it. Na as long as, pag sinasabi mo manampalataya ka, punta ka sa langit, so, pwede ko nang gawin na aking mga kasalanan. Because sa isip niya, to be saved only means punta sa langit. Pero alam niyo po mga kapatid, maling-mali talaga yun kumpara sa salita ng Panginoon. Na ang ibig sabihin ng maligtas, hindi lang mapunta ka sa langit. That's part of it. Ano? Pero as we look at 1 John, makikita po natin mga kapatid na yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, ito po ay, ang bunga nito, babaguhin ito ang buhay natin. Hindi natin kinakailangan mamatay pa para maranasan natin yung blessing ng salvation. Kasi sa kaisipan ng tao, salvation equals going to heaven only. But makikita natin dito na kapag ang isang tao na nampalataya sa Panginoon, makikita mo, babaguhin ka ng Diyos. Babaguhin ng Panginoon ang iyong puso, babaguhin ng Panginoon ang iyong buhay. At ito po ang ating tema ngayong umaga, no? Na ang kaligtasan ay likas na nagbabago ng buhay. Talagang magbabago. Kung totoong ligtas, magbabago talaga ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Dahil hindi lang ibig sabihin naman say, pupunta ka sa langit. Ang ibig din sabihin ng totoong maligtas ay ikaw ay dinadala ng kaligtasang tinanggap mo sa isang relasyon sa Panginoon. Sa isang malapit na ugnayan o relasyon sa Panginoon. Ang kaligtasan ay likas na nagbabago ng buhay dahil dinadala nito ang tao sa malapit na ugnayan sa Diyos. To be saved also means to have a right relationship with God. Ang maligtas, hindi lang pupunta ka sa langit, kundi meron ka na ngayong malapit na relasyon sa Panginoon na dati wala. Naputol dahil sa kasalanan sa ating mga magulang e batadan. Pero kapag ikay nanampalataya sa Panginoon, isa sa mga blessing noon, meron ka ng relasyon sa Panginoon. Sabi nga ng Bible sa John 1:12, di ba, ikaw ay binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Pwede mong tawagin ng Diyos bilang iyong ama. At ikaw ay inaangkin ng Panginoon siya sa kanyang mga anak. Ito po ang ating tatakin dito na katotohanan ngayong umaga. Salvation is naturally life-changing because it brings one into an intimate relationship with God. No, 1 John, bakit ba tinawag ng 1 John ito? Kasi meron pang iba na sinulat si John. Actually, mga 5 ang sinulat ni John. 3 letters, ito yung una sa mga sulat. Ginagawa natin yan, email, di ba? Minsan, sumusulat tayo. So, noong unang panahon, ganyan, no? Letters. Tawag din yan, epistles. No? Epistles, letters, pareho lang. 3 sinulat ni John na yun. So, this is the first among the 3. At the longest among the 3. At bakit ba sumulat si John? Kasi di ba tayo, sumusulat tayo sa mga tao? Kasi may dahilan tayo, hindi naman yung, wala tayong dahilan, di ba? It's either magkapasalamat tayo, magtatanong tayo, or babati tayo. Marami pang ibang purpose, reason sa pagsulat. Pero ang tanong natin, since this is a letter, yung 1 John, sulat ito, anong dahilan na sumulat si John? Sabi sa chapter 5, verse 13, napakalinaw sinabi niya kasi, no? Ang mga bagay na ito, ginagamit natin sa soul winning, di ba? Ang mga bagay na ito ay isinulat sa inyo upang inyong malaman. Okay? So, ang purpose nito ay para may malaman yung mga tao. And that word malaman is not merely to gain information. Hindi lang yun. Yung word na malaman mo, sa God's word, sometimes, ang ibig sabihin niyan, magkaroon ka ng malalim na kaalaman. Pwede mo sabihin, magkaroon ka ng katiyakan, certainty. No? Talagang may katiyakan ka sa puso mo. So, ang sabi ni John, ang mga bagay na ito, the content of the first epistle,
ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman para magkaroon kayo ng certainty, katiyakan, kasiguraduhan sa inyong puso na kayo'y merong buhay na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ang purpose ng book is to encourage ang mga tao magkaroon ng assurance of salvation, katiyakan ng kaligtasan. Now, magkaiba yung assurance of salvation sa possession ng salvation. Magkaiba yun. Na ang ibig sabihin, bigyan natin na example, kunyari lang, merong bank account si Brother Lance. Asa Brother Lance? Dito, Brother Lance. Tapos, kunyari din lang, marami akong sobrang pera, sobrang kunyari lang talaga yon. At binigyan ko siya ng 10,000 pesos. Ginikash ko sa bank account niya. Okay? So, nandun na yun, kanya na yun. So, sinabi ko sa kanya, Brother Lance, alam mo ba na natutuwa ako sa iyo kaya binigyan ka ng 10,000 pesos? Ngayon, Brother Lance, maaaring di siya masyadong sure. Totoo kaya yung sinabi ni Pastor? Kasi si Pastor, minsan binibiro ako. Totoo kaya yung sinabi ni Pastor? So, wala siyang katiyakan, pero nasa kanya na yun. Alam niyo, minsan, yung mga tao na nampalataya sa Panginoon, they possess salvation, pero minsan along the way, dahil sa iba't ibang dahilan, nawawala yung assurance nila. So, makikita niyo po dito na ang kinakausap dito ni John, tingnan niyo po yung text natin, 1 John 5:13. Sino kinakausap niya rito? Sa last part ng verse 13, sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. He's talking to believers, mga Kristiyano ito. Pero ang purpose niya for writing to them ay para malaman niyo, para magkaroon kayo ng katiyakan, kasiguraduhan, katiwasayan, kapanatagan sa puso niyo na meron kayong buhay na walang hanggan, that you're saved. So, ang ganda kasi, ang 1 John is about assurance of salvation. Pero yung Gospel of John, yung sinisiris natin Sunday morning, ang purpose nun is para magkaroon ka ng kaligtasan. Possession of salvation. Tingnan niyo po, John 20:31. Tingnan din natin yung purpose. Sinabi rin kasi ni John kung anong purpose niya sa pagsulat ng Gospel of John. This is the larger book, the largest among Johannine epistles or writings. Sabi sa verse 31, John 20, ngunit ang mga ito ay sinulat, yung Gospel of John, upang kayo sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. Bakit naman kailangan gawin yun? Sumampalataya na si Jesus ang Kristo, the Messiah, the promised Savior, and the Son of God. That is God. Ito ang resulta. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo, kasi you possess, magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. So the Gospel of John, ang purpose niya so that we might have life, we might be saved. Ang 1 John naman is that we might have the assurance, katiyakan, na tayo mga nananampalataya ay talagang ligtas. Therefore, sa aklat na ito, makikita po natin na marami tayong binigyan tayo ni John ng mga palatandaan. Paano mo malalaman na talagang ligtas ka? Paano ka magkaroon ng certainty without any shadow of doubt na ikay mananampalataya? Ginawa ni John, nilista niya, tignan mo to sa buhay mo. Marami siyang binanggit throughout the epistles, pwede mong igrupo yon sa tatlo. Number 1, isang ebidensya na ikay tunay na Kristiyano. Number 1, what do you believe about Jesus? Anong paniniwala mo kay Jesus Christ? We can summarize that as faith. What's your faith? Ano tingin mo kay Christ? Kasi noong time ni John, may mga false teacher. Tingin nila, hindi talaga nagkatawan tao si Jesus Christ. Tingin nila, hindi Son of God si Jesus Christ. So that's one. What do you believe? Pero that's not all. Pangalawa, do you love believers? So, una, faith. Pangalawa, love. Minamahal mo ba yung mga Kristiyano? Kasi ang logic ni John ay kung talagang Kristiyano ka, mahal mo ang Panginoon. At kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo din yung ibang mga anak niya. And the third, faith, love. Third, obedience. Obedience. Do you keep God's commandments? Okay, we're not saved by keeping the law. Maliwanag. The commandments, maliwanag doon na sinabi niya sa 1 John 5:13 sa mga nananampalataya sa Panginoon. But, ang sinasabi ni John ay kung totoong Kristiyano ka, isa sa palatandaan yan, you keep God's commandments, you obey. At ibig sabihin din niya ay buhay mo ay righteous, namumuhay ka sa katwiran. Ibig sabihin ng righteous living
Living according to God's standard. Hindi na yung standard mo, kundi yung standard ng Panginoon. And that is the same as keeping God's commandments, pagtupad sa mga utos ng Panginoon. So ang focus ng message na ito ay doon sa pangatlong category, obedience. Ang isang totoong Kristiyano, bagamat dinaligtas sa pagsunod sa kautusan, ang bunga ng pagiging ligtas ay siya po ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. At kung makikita niyo po ang argumento ni John, pag Kristiyano ka na, hindi lang yung hindi ka dapat magpatuloy sa kasalanan. Pag Kristiyano ka, hindi mo na kayang magpatuloy dyan. Hindi mo na kayang masaya ka, tapos nabubuhay ka sa kasalanan kung totoong Kristiyano ka. Ngayon, bakit ba kapag naligtas ka, magbabago ang buhay mo? Nalala niyo yung tema natin? Kasi ang maligtas, hindi lang papunta ka sa langit. Kundi ang maligtas, pwede natin tignan ulit yung tema natin. Ang maligtas, ito, inahatid ka nito. Dinadala ka nito sa isang malapit na ugnayan o relasyon sa Panginoon. Pag na-save ka, you now belong to Jesus Christ. You now belong to God. Hindi kagaya dati. Tayo, nung unbeliever tayo, ano ginagawa natin? Yung ginagawa ng Diablo. Ngayon, Kristiyano na tayo, nilapit, ang ganda ng masave, nilapit ka ng Diyos sa kanyang sarili. Sino ba tayo para ilapit ng Panginoon sa kanyang sarili, di ba? Nilapit na tayo sa kanyang sarili, at yung pagkakaroon natin ng relasyon sa kanya, ang bumabago sa buhay natin, na dati tayo'y makasalanan, ngayon unti-unting nakikita ang wangis ng Diyos sa atin. Ngayon, ito ang tanong. Bakit kapag na-save ka, at nalapit ka sa Panginoon, magbabago ang buhay mo. O natural na magbabago ang buhay mo. Hindi maiwasan magbago ang buhay mo. Kasi, kailangan mo maintindihan, sino ba ang Diyos? Ano ba ang Diyos? At that's our first point. Our first point ay, ang Diyos ay umaayaw at lumalaban. He opposes sin. Ayaw niya ito. Ang Diyos ay umaayaw. God rejects and opposes sin. One way to put it, siya ay talagang puro ang kabanalan ng Diyos. Puro ang pagiging matuwid ng Panginoon. At makikita nyo ito several ways na sa aklat na ito. Yung pinakauna sa 1 John chapter 1, verse 5. Tingnan natin yung 1 John 1, verse 5. Tingnan niyo po yung verse na yan. Paano dinescribe ang Diyos sa verse na yan? Nakita niyo ba? Nakita niyo po? Si John, meron siyang tatlong God is. God is love, God is a spirit, and then this is the third. Sinabi niya dyan, God is light. Diba? At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya, at sa inyo'y aming ipinahayag, na ang Diyos ay liwanag, God is light. And then, to further explain, at sa Kanya yung walang anumang kadiliman. In Him there is no darkness at all. Okay? So point A, paano natin nasabi na ang Diyos po ay He opposes and rejects sin? Because God is light. Ang Diyos ay liwanag. Now, ano ibig sabihin ng Diyos ay liwanag? Now, if you think about light, very basic. Na ngayon, dami natin nakikita ang light dito. Pag lumabas kayo, makikita ka mas malaking light na doon sa itaas. But, ano ibig sabihin pag tinukoy ang Diyos bilang liwanag, as light? Well, pag inaral po natin ito sa kabuuan ng Bible, may lumalabas po na at least tatlong ibig sabihin ito. Number one, ito po yung tumutukoy na ang Diyos po ang pinagmumulan ng buhay. Tingnan niyo po sa John 8:12. Tingnan natin John 8:12. Sabi diyan ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Okay? Ilaw, which refers to life. Magkakaroon ng buhay. Of course, he's talking about not just physical life. Di ba kasi mga kausap niya dyan, buhay na mga buhay na yan. Pero spiritual life din. So God is the source of life. Siya ang pinagmumulan ng buhay. As light, sa kanya galing ang buhay, whether it be physical life or spiritual life, galing sa Panginoon. So, kung ang liwanag ay buhay, ang kadiliman ay
kamatayan in this context. So that's the first. Pangalawa, ang ibig sabihin ng God is light ay na ang Panginoon po ang pinagmumulan ng katotohanan. Ano? Di ba may sinasabi tayo mga tao na hindi makaintindi, ayaw sumunod sa tama, sila'y bulag sa katotohanan. Di ba? So ang light is something na nagbibigay ng understanding. Dinidispel niya yung pagiging ignorante ng isang tao. At Psalm 119 verses 105, ito po ang anniversary theme verse natin. No? Psalm 119 verse 105, ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. So the Word of God is compared sa light. And anong sabihin nun? Nagbibigay sa atin ng guidance, nagbibigay sa atin ng katotohanan na kailangan natin para makapagpasikot-sikot tayo sa buhay. So kung ang light ay katotohanan, ano naman ang darkness? Ignorance, no? Or lack of understanding. Now, third, and dito yung marahil pinakapunto ni John dito, no? Nung sinabi niyang God is light, marahil do pangatlong ito ang ibig niyang sabihin. Na ang minsan ang light tumutukoy sa kabanalan ng Diyos. Purity, moral purity ng Diyos. Ano? Na kung yun ang ibig sabihin nun, ang darkness na tinutukoy dito, mamaya mababasa niyo, no? In Him there is no darkness at all. Ang tinutukoy doon ay kasalanan. Walang anumang bahid ng kasalanan ang Diyos. At malamang yun ang ibig niya sabihin dito na sinabi niyang God is light, tinutukoy niya rito. Yes, ang Diyos po ang pinagmumulan ng buhay, siya rin po ang katotohanan, pero ang focus niya rito, ang Diyos po ay banal, liwanag, at walang anumang kadiliman sa Kanya. Tingnan niyo po ito. Yung walking, yung pong paglakad sa liwanag, ano pang kasama dyan? Tingnan niyo po. 1 John 1:7. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya, tulad ng Diyos na nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa Kanya, may fellowship one another, at ang dugo ni Jesus, ang na Kanyang anak, ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So walking in the light, part of associated sa Kanya, kasama sa Kanya, is that nalilinis tayo sa ating mga kasalanan as we walk in the light. Ngayon, 1 John 2 verse 11, tignan niyo po rito, sabi diyan, ngunit ang napopuot sa kanyang kapatid, someone that hates fellow Christian, siya'y nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman. So, when you hate your brother, you're walking in darkness. And when you continue to read at hindi niya nalalaman, so ignorance, kung saan siya pupunta sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. So, ang isang taong gumagawa ng masama sa kanyang kapwa, ay siya po ay namumuhay sa kasalanan, at the same time, siya rin po ignorant. Kung ano ang tama o mali. Parehas lang. So, makikita po natin dito na ang ibig sabihin ni John, nung tinawag niyang liwanag ang Diyos po ay puro ang kanyang pagiging banal, pagiging dalisay. At tignan niyo po sa chapter 1 verse 5, 1 John 1:5, yung last part ng binasa natin, sabi diyan, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Ayun ang pantulong doon, Alam niyo po, ang ibig sabihin po niyan, pag tinignan niyo po yan sa pagkakabigay sa atin na Bible, na ang ibig niya sabihin, ganito ang literal niya, na sa Kanya walang kadiliman, wala kahit isa. Ganun. Ibig sabihin, walang bahid ng kasalanan ng Diyos. Ibig sabihin, wala talaga. Na pwede kang maiugnay ng kasalanan, na pwede tanggapin ng Panginoon, wala talaga. So, ibig sabihin, ang Diyos po, ay ayaw sa kasalanan, nilalabanan niya ito. In Him there is no darkness at all. Ang isang application nito, huwag tayong magkamali na isipin natin na meron tayong kasalanan na i-overlook ng Panginoon. Kasi ganyan tayo minsan, di ba? Siniseryoso ng Panginoon po ang kasalanan. Kaya kami impyerno sa mga naniniwala na may mga kasalanan na binabaliwala ng Diyos, na may mga kasalanan na
na galit ang Diyos, yung iba, medyo lang, okay lang. Kailangan yung i-reconcile yan. Bakit may impyerno? Kasi ang Diyos galit sa kasalanan. And kung ang Diyos po ay seryoso sa kasalanan, dapat ikaw din. Hindi ko alam, baka may nakikinig sa atin dito, hindi ka masyadong familiar sa Bible, and you do not identify ang sarili mo as Christian, pero alam mo sa heart mo, nakagawa tayo ng mga kasalanan, or sabi ng Diyos, walang ibang mabuti kundi ang Diyos, sabi ng Jesus Christ. So, ibig sabihin, nakagawa tayo ng kasalanan, anong palagay? You should be concerned about that, kasi ang Panginoon concerned din dyan. Nakakatulan ng Panginoon yan at walang papalagpasin ng Diyos. Bakit? Kasi ang Diyos po napakabanal at walang anumang bayad ng kasalanan. Huwag nating igaya ang Diyos sa mga tao na minsan okay lang yung kasalanan, minsan hindi. Hindi po ganun ang Panginoon. At kung tayo Kristiyano na, huwag po tayong maniwala sa kasinungalingan na siguro babaliwalain na lang ng Diyos yung nagagawa kong kasalanan basta damihan ko lang yung pagdilingkod ko, mas maging active ako, magbigay ako ng mas marami sa Panginoon. Kapatid, hindi. Anong palagay sa Panginoon na susuhulan? Ayaw ng Panginoon yan. Walang anumang bahid ng kasalanan ng Panginoon. Now, alam natin na ang Panginoon talaga nilalabanan niya at inaayawan niya ang kasalanan kasi pinadala niya yung kanyang anak dito sa mundo. What's the purpose kung ba't dumating si Jesus Christ? Tingnan niyo po 1 John 3:5. Sabi sa 1 John 3:5, nalalaman ninyo na siya'y nahayag, that's referring to Jesus Christ, upang mag-alis ng mga kasalanan. O dumating ang anak ng Diyos dito, anong gagawin niya? Anong ginawa niya? Ang purpose niya, para maalis yung kasalanan, para mapalaya tayo sa penalty and power ng sin. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan. Hindi tayo niligtas ng Panginoon para magtira pa ng kasalanan sa buhay natin, para pahintulutan tayo mabuhay pa sa ganyan. So dumating ang anak ng Diyos, point B, tingnan po natin yung point B natin. Point B, the Son of God came to take away sin. No, asa na ba tayo sa sermon natin? Andun tayo sa sermon natin na sinasabi natin na pag na-save ka, magbabago ka. Alam mo kung bakit? Kasi pag na-save ka, magkakaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Bakit ka magbabago? Dahil may relasyon ka sa Panginoon. Because nilalabanan at inayawan ng Diyos ang kasalanan. How do we know that's true? Well, kasi God is light. Kasi, point B, nung pumarito ang anak ng Diyos upang alisin ang kasalanan. Noong niligtas tayo ng Panginoon, hindi sinabi ng Diyos na yung mga kasalanan nyo, hayaan nyo na yun, huwag naintindihin yun. Wala na yun, huwag natin pag-usapan yan. Di ba minsan ganun tayo? Yung may mali, may kasalanan, pero huwag na natin pag-usapan. Pero ang Diyos, nung niligtas tayo, hindi niya po isinantabi ang kasalanan. Hinatulad niya yung kasalanan na yon sa pamamagitan ng kanyang anak. Nung tayo na-save tayo, at save na tayo sa penalty ng sin, pero hindi ibig sabihin nun na binaliwala ng Diyos yung justice. Kasi meron pa rin justice kahit may mercy, kasi yung dapat na ipataw sa atin, ibinuhos sa kanyang anak. Sabi sa 1 John 2:2, siya ang kabayaran, si Jesus, siya ang kabayaran. That word ang ibig sabihin pampalubag-loob, pampapawi ng galit. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. So Jesus Christ came to take away sin, paalisin ng kasalanan. How? Namatay siya para palayain tayo sa kasalanan. Now, naisip natin, di ba? Pag gospel, ang emphasis, the love of God. Di ba? Mahal tayo ng Diyos. Ikaw makasalanan, mahal ka ng Diyos. Tayo makasalanan, mahal tayo ng Diyos. Kaya, tanggapin natin yung kaligtasan inaalok ng Diyos. Okay naman yun. Dapat may emphasis sa love of God. John 3:16, di ba? Pagdating sa salvation. Pero huwag natin kakalimutan din banggitin ang kabanalan ng Diyos. Kabanalan ng Diyos. Kasi kung di banal ng Diyos, hindi ganun ang paraan ng kaligtasan. The gospel reminds us kung gaano ka banal ang Diyos. Absolute holiness. So, ano ginagawa natin dito? Sinasagot natin yung tanong na, sino ba ang Diyos? Kasi pag nagrelasyon ka sa Kanya, mababago ka daw no? Sagot, ang Diyos po ay light. Ang Diyos po ay, itong binasa natin na ito, dumating para alisin ng kasalanan. And then, tingnan po natin sa 1 John 3:5 sa last part ng 3:5.
Sabi diyan, nalaman ninyo na siya ay inihayag upang mag-alis ng mga kasalanan, that's Jesus Christ. At sa Kanya, tingnan niyo po ito kung sasabi mo na ikay Kristiyano, you're claiming you have a relationship with Christ, may relationship ka sa Panginoon, ano? Ngayon, kung may relationship ka sa Panginoon, sino ba yung Panginoon? Sino ba si Kristo? Sinabi mo dito, at sa Kanya ay walang kasalanan. Si Jesus Christ ay walang kasalanan. So, ang argument niya, kung kine-claim mo na may relasyon ka kay Jesus Christ, si Jesus Christ walang kasalanan, therefore makikita dapat sa buhay mo yan. Point C, the Son of God, bakit naniwala tayo na ayaw ng Diyos, na labanan ng Diyos ang kasalanan? Kasi the Son of God has no sin. Wala siyang kasalanan. It reminds us nung sa una, God is light, in Him there is no darkness at all. Tingnan niyo po sa John chapter 3 verse 7. 1 John 3:7. Mga munting anak, napaka-tender ng approach ni John sa mga believers. Huwag kayong padaya kanino man. Okay? Scam alert. Ano? Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Parang isipin mo, siyempre, di ba? Gaya niya na matuwid. Ibabalikan po natin mamaya yung passage na yan. Ano? Pero gusto kong pasin natin yung huli na sinabi niya si Jesus Christ, gaya niya na matuwid. So, ibig sabihin, hindi lang walang kasalanan si Kristo, niliwanag pa na siya po yung matuwid. Point D, the Son of God is righteous. All of this, nakarating tayo sa point D, no? A, B, C, D, 4. Pinapakita natin dito kung gaano kabanal ang Diyos, ayaw niya, nilalabanan niya ang kasalanan. You know why? Because He's holy, because He's righteous. Siya matuwid. Ibig sabihin, lagi niyang ginagawa kung ano ang tama. Ayun ang Panginoon natin. So, yung Diyos na nagliligtas ay umaayaw sa kasalanan. Siya ay absolutely holy. Siya talaga ay banal. Walang kaparis. Kaya, ang maligtas, magkaroon ng relasyon, maligtas, ibig sabihin magkaroon ng relasyon sa Panginoon, kapag ikaw ay nagkaroon ng relasyon sa ganitong klaseng Diyos, hindi maiwasan magbago ang iyong buhay. Halimbawa, isang bloke ng yelo, nung kami lumalaki, mga bata pa kami, doon sa lugar sa Balot, may ice plant doon. Minsan malaking bloke ng yelo yon. Minsan tumatambay kami ron, siyempre bata ka, nakita ka ng yelo, ano gagawin mo? Hawakan mo. Hawakan mo yung yelo, di ba? Yung masimasi mong ganun, di ba? Kapag ikaw, humawak ka sa yelo, imposible na hindi lumambig ang kamay mo. Di ba? Bakit? Kasi ang nature ng yelo, malamig yun eh. Pag ikaw nagbabad ka sa araw, tignan natin. Huwag ko nang sabihing lumapit ka sa araw. Magkabad ka lang sa araw, ano mangyari sa'yo? Maging ganito ka. Mangitim ka talaga at masugatan ka. Mainit ang balat, di ba? Ang mangyayari sa'yo, bakit ganun nangyari sa'yo? Kasi by nature, ang sun, mainit talaga. Di ba? So, tingin niyo po ito mga kapatid, kung ang Diyos ay banal, at sinasabi kong ako'y ligtas na ang ibig sabihin na may kaugnayan ako sa Kanya, natural lang talaga na magbabago ang buhay ko kasi ngayon kaugnay ko na ang Panginoon. May relasyon na ako sa Panginoon. At ang negative example nito, alam niyo ito hindi ko na pwede natin i-flash dyan. 1 Corinthians 15:33. Diba? Do not be deceived. Evil communication, corrupt good manners, diba? Yung masasama, ayan, ang masasamang kasamahan ay sumisira na magandang ugali. Di ba? Pag nasama ka sa BI, ano yan? Bad influence, no? The Bureau of Immigration. Bad influence, di ba? O nasama ka, ma-adapt mo yun. Di ba? Nakasama mo eh. Pag hinalo mo yung kamatis na sariwa sa kamatis na bulok, hindi naman yung bulok nagiging sariwa, di ba? Yung sariwa nagiging bulok. Na-influence yan. So, in the same way, pero kabaliktaran lang naman, kapag naugnay ka sa Panginoon, na talagang napakalaking blessing na masave ka, kasi babaguhin ka ng Panginoon. Bago talaga. So, it is impossible to be intimately related, malapit ka sa Panginoon, without being changed. Ano yun ang argument ni John dito? Sabi niyo, ligtas kayo? Ano, bakit ganyan ang buhay niyo? Ano, kasi imposible na maligtas ka at maugnay ka sa Panginoon na manatili kang the same person. Ngayon, tayo maliligtas
Ano sabi ng Bible? Repent of your sins and put your faith in Christ as your Savior. Napakaliwanag sa Bible yan. Ano? At ang nakadepende ang kaligtasan natin, not sa ating nagagawa, kundi sa ginawa na ni Jesus Christ. Pero, sinasabi rin sa atin ng Bible na kung totoong naligtas ka, may bunga yan. We're not saved by good works, but for good works. Makikita sa buhay natin yung ginawa ng Diyos na pagbabago. Point number 2. 3 points lang tayo ngayon. Point number tayo. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay naipakikita sa ating pagiging kawangis niya. Ang ibig ko sabihin, hindi ibig sabihin magiging Diyos din tayo. No? Kasi ang Diyos may mga katangian siya na para sa Kanya lang. Pero meron din siyang katangian na sinishare niya sa ating mga tao. Halimbawa, yung Diyos makapangyarihan sa lahat, hindi naman yung pwede i-share sa atin yun, di ba? But yung pag-ibig niya, sabi ng Bible, be ye holy, for I am holy, di ba? Pakabanal kayo, sapagkat tayo banal. So, that is something na i-communicate niya, na-share niya sa atin. Halimbawa, di ba kapag may anak ka, kahit pa paano, kamukha mo yan. Ayaw niya sa gusto niya, kamukha mo siya. Di ba? Minsan buhok, minsan tenga, minsan mata. Hindi nga lang sa physical, minsan pati sa ugali. Di ba? Yung panloob, yung disposition ng bata, minsan nakakuha rin sa magulang yan. Ano? So ang punto nito, kapag ikaw ay may relasyon sa physical, relationship physically, no? Tatay mo, pinanganak ka niya, ng nanay mo, may resemblance, may pagkakahawig, di ba? Kita niya si Joseph. Kamukha ni Merbig. Si Henry, kamukha ni Jericho. Di ba? Kasi mga magulang sila, mga anak nila yon. Ngayon, kung tayo ay naligtas na, anak tayo ng Diyos, sabi na ng Bible na ang blessing, di ba? Yung mga katangian ng Panginoon na pwede niyang ipasa, makikita rin sa atin. Ano? Kung paano mo nasabi na, uy, kulot ka siguro. Talagang tatay mo to, no? Kasi pares kayong kulot. Kung Kristiyano ka, ay, Kristiyano ka, no? Kasi ang buhay mo, kagaya ng sa Panginoon. Point A. Tignan po natin. Point A. Ang tunay na ligtas ay hindi nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan. Bakit? Kasi ang Diyos hindi, kahit kailan hindi nagkasala. Ayaw ng Panginoon sa kasalanan. Mga kapatid, napakalino nito sa John. Kaya sinabi ko last week, kung si John kabarkada mo, baka ma-open ka nito kasi diretso magsalita. So, tingnan niyo po sa 1 John 2:29. 1 John 2:29. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, referring to Jesus Christ, na si John, doon niya nire-refer si Jesus Christ, pronoun lang, ano? That one. Kasi kilala na nila kung sino yun. That one na yun. Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, makakatiyak kayo na ang bawat gumagawa ng katwiran, nakita niyo po yung word, gumagawa, nagpapatuloy sa paggawa ng katwiran, ay ipinanganak niya. Born again. Ang taong naligtas, binigyan ng Lord ng bagong puso, puso na malambot sa kanyang salita, at puso na malinis. Born again. So, makikita natin dito, na kapag ang isang tao ay totoong naligtas, hindi siya magpapatuloy sa kasalanan. Kasi ang sabi ng Bible, kabaliktaran. Gumagawa ng katwiran. Ano, he lives righteously, nagpapatuloy sa paggawa ng matuwid. Doing what is right. Conforming sa standard ng Panginoon. Kung sinabi ng Panginoon, yun ang gagawin niya. Yun ang sabihin ng righteous living. Nagpapatuloy sa righteous living. Ngayon, nagpapatuloy siya, yun ay mark na siya ay na born again, na siya talaga ay naligtas. So, ang sequence ganito, na born again, dahil na born again, nagpapatuloy sa paggawa ng katwiran. Na hindi yung gumagawa ng katwiran, kaya naligtas, kaya na born again, mabaligtad yun. Na parang inuna natin yung kartela sa kabayo. Baligtad. Ang sinasabi sa atin dito ang sequence, na born again muna, kaya nakagawa ng makapamuhay ng matuwid. So, ilang application dito. Ano? This is one way, ma-examine mo ang sarili mo kung totoo ka bang ligtas. Nakapatuloy ka ba sa paggawa ng mabuti?
paggawa ng kalooban ng Panginoon. Ano? Again, hindi ibig sabihin na perfect ka na, pero alam mo yung direction ng buhay mo, yung trajectory ng buhay mo, alam mo yung direction ng buhay mo, iba na. Ano, iba na yung damdamin mo pag nagkakasala ka. Ano, iba na yung mitiin ng puso mo. Yung awit na, ano ba yun? Things are different now. Something happened to me when I gave my heart to Jesus. Things are different now. I've been changed. It must be when I gave my heart to Jesus. Things I loved before have passed away. Things I love far more have come to stay. Nag-iba na. Iba na gusto mo na sumunod sa Panginoon. You know? So, ikaw lang makalam yan eh. Kasi pwede naman magpanggap. Pwede magpanggap. Si Judas nagpanggap hanggang sa huli. Pwede magpanggap. Pero ang tanong sa sarili mo, alam mo ba na may binago ang Diyos ang puso mo? Alam mo ba na nag-iba na ngayon ang direksyon ng buhay mo? Alam mo ba na iba na ang damdamin mo pagdating sa kalooban ng Diyos kaysa nung hindi ka pa Kristiyano? Ngayon, sa mga nagkasabing hindi pa ako tiyak paano maligtas, pastor, huwag mong isipin na kaya mong baguhin ang sarili mo. Hindi mo kayang baguhin sarili mo. Hindi mo kaya. Kahit anong gawin mo. Kasi ang sequence sa Bible, kailangan mo nang baguhin ng Lord ang heart mo bago ka makapamuhay sa katwiran. So kung sawang-sawa ka na sa buhay ng kasalanan at gusto mong kumawala pero hindi mo alam paano, alam mo, ang sagot dyan isa lang, ang Panginoong Jesus. Ang sabi ng Bible, siya pumunta rito para alisin ang kasalanan. Alam mo ba na pwede kang palayain ng Panginoon? Kung magtitiwala ka sa Kanya, kung kikilalanin mo na yung ginawa niya pala ang solusyon para maligtas ako, yun ang kabayaran sa aking kasalanan. Siya muling nabuhay. Kung kikilalanin mo na kailangan mo ang Panginoon, siya lang ang magligtas sa iyo. Ang sabi ng Bible, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. So yung hinahanap mong bagong buhay, hindi mo masusumpungan niya ng hiwalay sa Panginoon. Kailangan mo munang mahanap si Kristo bago mo maranasan ang buhay na binago. So, ano pang hinihintay mo? Kung maliwanag sa iyo, sa pagkakaupo mo dyan, tumawag ka sa Panginoon. Sabihin mo, sabihin mo, Lord, ako yung makasalanan. Wala akong magawa. Bulusok ang buhay ko sa kasalanan. Ikaw pala ang nagpapalaya. Patawarin niyo po ako. Nagtitiwala ako kay Kristo bilang aking tagapagligtas. Dalangin ko na kumilos ang Lord sa puso mo at gumawa ka ng pagkapasya sa pangunguna ng Panginoon. Ngayon, tignan niyo po, 1 John 3:4-6. Sabi diyan, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. We use this as soul winning din, but this is the context. Sinasabi niya na ang bawat kasalanan, paglabag sa utos ng Diyos. Lawlessness, pagbaliwala sa utos ng Panginoon. Bakit? Verse 5. Nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang mag-alis ng mga kasalanan. Okay, dumating si Kristo para hindi ka na mamuhay sa lawlessness, para hindi ka na mamuhay na binabaliwala mo ang mga utos ng Panginoon. At sa Kanya ay walang kasalanan. Ito natin yan kanina. Verse 6. Ang sino mang nanatili sa Kanya, yung abiding in Christ, hindi lang ito ibig sabihin na sinusunod mo yung mga utos niya. No? Abiding in Christ, meron kang relationship sa Kanya. That's one way of saying na totoong ligtas ka. Abiding in Christ. Ang sino mang nanatili sa Kanya ay hindi nagkakasala. Ibig sabihin, tayo makasalanan, baliwala ang laws of God para sa atin, but Christ came para iligtas tayo, palayain tayo. Kaya kung totoong may relasyon ka doon sa Kristo na sinasabi mong tagapagligtas mo, hindi ka na magpapatuloy. Yung word, sabi dyan, ay hindi nagkakasala. Hindi ibig sabihin perfect ka na, kundi ang idea ito yan, nagkakasala. Hindi sinabing hindi ka na nagkasala o magkakasala. Hindi nagkakasala, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun. Ang kasalanan po ay violation of the law. Baliwala sa batas ng Panginoon. Pero pag nasave ka na, naugnay ka na sa Diyos na walang kasalanan, hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Magkamali ka man, magkasala ka man, alam mo na hindi mo dapat ginawa yun, mapakabag ka ng Panginoon. So if we claim to have a relationship with God or Christ, siya na umaayaw sa kasalanan, siya na walang kasalanan,
hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan. Ano? So, ang totoong Kristiyano, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Ano? No, hindi sinabi dyan na kahit minsan hindi ka na magkakasala. Maraming Kristiyano nag-struggle dito sa mga verse na ganito, no? Paano yan? Malapit sa akin, nagpapa-counsel, Pastor, nagka-doubt ako kung safe pa ako. Actually, si Nathan, usap kami. Sabi niya, Daddy, minsan nai-stress ako. Bakit? Sabi yan. Niisip ko kasi kung totoong ligtas ba ako. Bakit mo nasabi? Kasi nakagawa pa ako ng kasalanan. And then we go through these verses. But ang point ay, hindi sinabi ng Bible na pag save ka na, hindi ka na magkakasala ulit. Ano? Kundi hindi ka na magpapatuloy sa kasalanan. Being saved does not mean being perfect or being sinless. Ano? Nagkakasala pa rin eh. Anong pinaka-palagay niya, pinaka-popular verse of 1 John chapter 1? Palagay niyo lang. 1? Yeah, yun talaga. Pero nakita niyo ba doon yun ang instruction ni John sa mga believers. Mga believers yun. Sabi sa 1 John 5:13, sa inyo ng mga sumampalataya sa kanyang pangalan. Anong sabi niya? Sabi niya sa 1 John 1:9, kung ipapayag natin, if we, pag sinabing we, kasama niya, siya. If we, tayo, kasama siya. If we confess our sins, ibig sabihin nun, applicable pa rin yung kay John the Apostle, na kahit siya ay may possibility na magkasala if we confess our sins. Kung ipapayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat na kasama siya. Kasama din siya doon. So, ibig sabihin, bilang apostol, may posibilidad pa rin siya magkasala at nagkasala siya, 1 John 1 na hindi nagagawin niya. Tapos sinama niya kanyang sarili. So, hindi ibig sabihin na naging Kristiyano ka, hindi ka na magkakasala. Pero, maliwanag din sa Bible na hindi ka na magpapatuloy dyan. Ibang usapan yung dinapuan ka ng ibon sa ulo. Ibang usapan na yun, namumugad na, nangingitlog na yung ibon sa ulo mo. Ibang usapan na yun. So, ang tanong, kapatuloy ka ba sa kasalanan? Are you happy? Are you content? I mean, are you unbothered? Wala lang sa'yo. Meron ka ba desire na ayusin ang lahat? Or pag nahuhuli ka lang, tsaka gusto mong bumalik sa Panginoon? Pag nahuhuli ka lang, tsaka mo gusto itigil? Pag naranasan mo yung mga consequences, but it's not coming from your love for God. Ano mang disposition mo pagdating sa kasalanan? 1 John 2 verse 3. Sabi diyan, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin. Yung word na kilala, hindi lang sabihin, alam mo ang pangalan ni Jesus, kundi meron kang relasyon sa Kanya. Diba? So, paano malalaman kung isang tao ay totoong kilala ang Diyos o may relasyon sa Diyos? Intimate knowledge of God. Sabi diyan, kung tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Very, very black and white. Totoong Kristiyano ka, makikita sa buhay mo, tinutupad. Nagpapatuloy ka sa pagsunod. Maybe mag-fail ka, pero you rise up and continue following the Lord. Tinutupad ang Kanyang mga utos. Point B. Ang tunay na ligtas ay tumutupad sa mga utos ng Diyos. Nagpapatuloy sa pagtupad. Again, not perfect, but striving, not because para ma-save, but because saved na siya. He wants to serve the Lord. Nagkamali o babangon ulit, iba yung direksyon ng buhay. And by the way, ito ang ibig sabihin ng mabuhay sa katwiran, keeping God's commandments. Huwag natin gawing malabo yun. Pumuhay sa katwiran, sumusunod ka ba sa Panginoon? Kapag hindi ka sumusunod sa Panginoon, you're not living righteously. I'm not living righteously. Ilang application po mga kapatid. Para sa isang totoong Kristiyano, ang pangunahing konsiderasyon sa buhay, hindi saan maraming pera, saan mas komportable, saan mas masaya. The primary consideration sa buhay ng isang totoong Kristiyano, anong kalooban ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Bible tungkol sa kalagayan ko? Kasi minsan, yung kalooban ng Diyos, hindi yung komportable. Tanungin niyo yung Panginoon kung komportable siya rin sa krus.
Hindi po ganoon. Pag Kristiyano tayo, inisip na, ano bang utos ng Diyos? Ano bang kalooban ng Diyos sa bagay na ito? Kung tayo po'y Christian at bahagi ng church na ito, ay challenge ko kayo kasi yung ating church covenant, mga kapatid, galing sa scripture yun. Nilagay lang natin sa isang dokumento, mamaya sa Sunday school, mag-usapan natin yan. Meron tayong obligation sa Diyos, nakalagay doon sa church covenant. Meron tayong obligation sa isa't isa, sa member ng church. May obligation tayo sa mga unbelievers sa labas ng church. So kung tayo Christian, dito babaliwalain itong mga ito. Because these are from the Word of God din. Fulfill our church covenant. Ang seryosohin natin ito. Alam nyo, may mga sitwasyon na yung gusto mo at yung kalooban ng Diyos magbabanggayan. May mga sitwasyon gano'n. Narasan nyo na yun? Oh yeah, every day. Di ba? Every day. Mangyayari yun eh. Pero bilang Kristiyano, dapat ang ating loyalty ay nasa Panginoon. Kung anong kalooban ng Diyos sa biyaya ng Diyos, hindi ko sinasabing laging simple, laging madaling sumunod sa Diyos. Minsan mahirap. But, kung tayo totoong Kristiyano, we keep God's commandments. So sa ngayon, dalawang katotohanan na nakita natin. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Pangalawa, kapag meron ka totoong relasyon sa Panginoon, hindi maiwasan magbago ang buhay mo. Kasi naiugnay ka na sa Diyos na ayaw sa kasalanan. Going to the third and last point, may tatanong po ako sa inyo. Dahil ang Diyos po'y banal at lahat ng nauugnay sa Kanya, malalaman mo kung totoong ligtas mamuhay sa kabanalan, ano masasabi nyo kung may isang tao na nagkiklaim na ako'y kilala ko ang Diyos, ako'y ligtas na, pero ang kanyang buhay po ay patuloy sa kasalanan. Ano masasabi natin doon? Ano ba sabi ng Bible? Well, to put it bluntly, nagsisinungaling yung taong yun. Last point natin, a fruitless profession. Profession lang. Sabi lang, walang kita sa buhay. That's a false profession. Ang magpapahayag na walang bunga ay huwad na pagpapahayag. It's not according to reality, not according to truth. Pwede mo sabihin, amount profession without a resulting life transformation is a lie. It is a lie. Again, magalit sa akin. Kasi si John, kay John kayo magalit kasi sinasabi ko sinabi niya, Sabi po sa 1 John 1, 5-6, di ba? Binasa ito kanina eh. At ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo ay aming pinahayag na ang Diyos ay liwanag, moral purity. At sa Kanya ay walang anumang kadiliman, absolutely holy. Verse 6, ito na, Based on that premise, banal ang Diyos, extremely, absolutely, perfectly holy. Verse 6, kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya, we have fellowship with Him. Talaga may relasyon tayo sa Kanya. So that's the claim, profession. At tayo'y lumalakad, this is the action. At tayo'y lumalakad sa kadiliman. Sabi ni John, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Very interesting way to put it. Hindi ginagawa ang katotohanan. We do not practice the truth. Ibig sabihin, yung ginagawa natin is not according to the truth. Hindi yan reality. We're living a fantasy life. Akala natin safe tayo dahil may profession tayo, pero sa buhay natin zero ang manifestation, ang patunay na tayo nang mumuhay para sa Panginoon. Point A, fruitless confessors. Kumbaga sa injection, meron talagang kagat ng langgam to, mga kapatid, dahil ito po sinabi ng God's Word. Fruitless confessors. Magkasabi lang save sila, pero wala namang bunga sa buhay nila. Sabi ng Bible, mga sinungaling po sila. Yung mga nagkiklaim na may relasyon sa Diyos na walang bunga ng righteous life, mga kapatid, sabi ng Bible, hindi tayo nagkasabi ng totoo. Sinungaling po. Ang nalala natin, sinabi sa Revelation, di ba? All liars will have their part in the lake. Burn it with fire and brimstone. Sabi dyan, do not practice the truth. Ano sabi sa Tagalog? Hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ginagawa ang katotohanan. Usually, katotohanan, pinaniniwalaan, di ba? Pero ito, hindi ginagawa ang
ang katotohanan. Ibig sabihin nun, yung ginagawa nila hindi ayon sa katotohanan. Nabubuhay sila sa isang fantasy world, fantasy idea. Ilan sa inyo nakapunta sa Encantadia? Taas ang kamay. Hindi nanood, nakapunta talaga sa Encantadia. Wala pa. Kasi hindi naman totoo yung lugar na yan. Alam niyo po, may mga tao na namubuhay sila sa spiritual Encantadia. Basta, ang mahalaga, isang araw, may date ako, tinanggap ko ang Panginoon sa puso ko, sinunod ko pa nga sa Bible ko eh. Pero ang buhay, walang pinagkaiba. Sa kanilang isip, okay lang yun. I have profession. Pero hindi eh. Ang sabi ng Panginoon, kapag may profession na walang fruit, that's a lie. Not according to reality. Sabi sa 1 John 2 verses 3 to 4. 1 John 2 verses 3 to 4. At sa ganito nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagkasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling. At ang katotohanan ay wala sa kanya. Noong panahon ni John, may mga tao na at sa panahon din natin, pinapangalandakan nila na may relasyon sila sa Panginoon na sila, pero hindi sila namumuhay na matuwid. Pero sabi nila, okay lang yun. Ito talaga masyado na mataas ang standard ng iba. Ito talaga yung standard. Christian ako, pero yung buhay ko, kung naintindihan yung buhay ko, basta Christian ako, mahalaga nag-profess ako. Delikado po yun. May mga tao na nag-iisip sila na profession alone, yung profession lang, ay sapat na, hindi na kailangan ng bunga. After all, we're saved by grace, not by works. Pero ang sabi ni John, anong sinabi ni John sa ganong kaisipan? Tingnan niyo po sa 1 John 3, 6 to 7. Ang sino man nanatili sa Kanya, kay Kristo, ay hindi nagkakasala, hindi nagkapatuloy sa kasalanan. Sino man nagkakasala, nagkapatuloy sa kasalanan, ay hindi nakakita sa Kanya, hindi talaga kalala ang Diyos, ni hindi nakakilala sa Kanya. Mga munting anak, huwag kayong padaya. Kanino man, ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid. Gaya na si Kristo ay matuwid. Ang sinasabi niya, may mga tao na sinasabi nila, okay naman tayo. Righteous living pa rin to, kahit na hindi. Ang ginagawa nila, they lower the standards. Point B. Fruitless confessors have wrong standards. Wrong standards. Ang mga nagpapayag na walang bunga ay may maling mga pamantayan. Okay lang naman, no? Na hindi ko siniseryoso yung Christian life ko. Basta mahalaga nag-profess na ako, okay na yun. Nag-pray na ako. I remember the date. Tanong ko sa'yo, where do you get that standard? Where do you get your standard? Ano ba ang buhay na kalugod-lugod sa Panginoon? Where do you get your standard? Huwag kang gumawa ng sarili mo. Hindi ako dapat gagawa ng sarili ko. I should look at the Word of God. That is true when it comes to salvation. Paano ma-save? Ano yung ibang standard ng iba? Punta ka church, gawa ka mabuti, diba? Keep the law, or do the best you can. Standard ng tao yun, but what does the Word of God say? Tayo rin sa Christian life natin, ano bang standard natin? Huwag tayong gumawa ng sarili natin. Okay na yung paminsan-minsan tayo mag-church, magminsan-minsan magbasa ng Bible. Okay na yung meron kang konting kasalanan dito, at least hindi mo na ginagawa yung malalaki. That's our own standard. At yung mga taong diligtas pero akala nila save sila at kampante sila. Why? Because they create their own standards and they follow that standard, tapos kampante sila sa standard na yan. But we know, sinabi sa atin ng God's Word, sabi ng Panginoon, in the last days, marami magkasabi sa Kanya, Panginoon, Panginoon, pero sabihin niya sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Depart from me, you workers of iniquity. Sinabi po ni John, napakalipayak. Tinukoy niya kung anong pagtukoy sa mga fruitless confessors, yung mga nagsasabi na profession wala namang bunga. 1 John 3:8, ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo. Nabigat nito. Sapagkat, ang paniwalag niya, sapagkat buhat pa ng pasimula, nagkakasala ng dyablo.
That's the nature of the devil, to continue in sin. Kaya kung sabi mo Kristiyano ka, pero you persist in sin, teka, hindi yan kawangis ng Diyos, kawangis ng Diablo yan. Dahil dito, nahayag ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Christ came to free us. Verse 9, ang sino mang ipinanak ng Diyos ay hindi patuloy na nagkakasala. Di ba? Sapagkat ang kanyang binhi, probably the Holy Spirit, ay nananatili sa kanya. At hindi siya maaari magkasala. Kita niyo po yun? Hindi siya maaari magkasala. Yun ang isang pagtukoy sa position natin. Ano? Hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakasala. Ano? But hindi tayo magpapatuloy sa pagkakasala because we have the Holy Spirit living in us. Sapagkat siya pinanganak ng Diyos na born again, verse 10. Sa ganito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Dalawa ng klaseng tao sa mundo. Anak ng Diyos, anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos. Very plain. We claim to be Christians, tapos buhay natin, hindi tayo naawat sa kasalanan. Mga kapatid, sabi ng Bible, hindi tayo sa Diyos. Yan pong sabi. Point C, last point. Those who continue in sin belong to the devil. They're not Christians, they're not saved. Ang mga nagpapatuloy sa kasalanan ay sa Diablo. Ibig sabihin, regardless of their profession, kahit na pa sabihin nila, o sabihin natin, kung hindi tayo namumuhay para sa Panginoon, hindi tayo napigil sa kasalanan natin, wala talaga tayong totoong relasyon sa Panginoon. Kaya nakakanta ko sa Matthew 7, sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Yung mga tao ngayon self-deceived, di ba? Yung mga tao na yun, they bear the likeness of the devil by living in sin. So ang kaligtasan ay likas na nagbabago ng buhay kasi dinadala nito ang isang tao sa malapit na relationship sa Diyos na banal. No? May anong pakiusap ko sa inyo, sa ating lahat, examine our hearts. Nawawala ni isa man sa atin na maging false convert. Namamatay tayo hindi sa disyerto kundi sa pintuan ng langit kasi alam natin paano maligtas. Pero hindi tayo makabang talaga sa pananampalatayang tunay. If that is you, humble yourself. Kilalanin mo ang pangangailangan mo sa Panginoon. Don't die without the Lord. Don't die sa gates ng heaven. Judgment awaits. Hihintay ang paghukom. Kung wala tayong pag-aalinlangan, Kristiyano tayo, mamuhay tayo ayon sa bago nating identity. Anak tayo ng Panginoon, huwag nating gayahin yung dati nating tatay. Mamuhay tayo sa kalooban ng Panginoon. Let's live a righteous life, a life of keeping God's commandments. By the grace of God, of course, ang panawagan sa ating mga Kristiyano ngayon, depend upon the grace of God. Lord, I'm a Christian, pero minsan talaga I struggle. Ask the Lord to help you. Tulungan ka ng Panginoon. Be committed. And of course, our church covenant natin, I would like to encourage everyone, ang mga members na to take seriously ang mga bagay na pinangako natin sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng isa't isa. Because that is part of being a Christian, fulfilling our responsibilities, keeping the commandments of God. Mamuhay tayo ayon sa kung ano na tayo ngayon dahil kay Jesus Christ. Let's pray. Dear God, gamitin niyo po ang mga salitang ito sa aming mga puso. Help us, Lord, to respond ayon sa salita ng Panginoon. Lord, we pray na ang conviction ng Holy Spirit will be upon everyone, especially sa mga tao, Lord, na hindi pa talaga tiyak sa kaligtasan. Pagpalain niyo po kami maiksing invitation. Habang tayo nakayukot nakapikit, I wonder kung meron sa atin dito na gusto makatiyak ng kanyang kaligtasan. Sa ngayon hindi pa, pero gusto maligtas. We would like to help you. We would like to pray with you. Panalangin ka namin. Buksan namin ng Bible. Usapan natin ito. Kung sinasabi ang pastor, gusto kong maligtas ngayong umagang ito, pwede ba pakitaas mo yung kamay may lalapit sa'yo at manalangin kasama mo, bubuksan ng Bible sa iyo. Meron ba? Pastor, ito ang aking kamay. I want to be saved. Gusto ko ma-save. Gusto ko matiyak. Gusto ko na wakasan ang pagdududa ko. Makaligtas. I want to be saved, Pastor. Ngayong magang ito. Here's my hand. I need help. Pwede pakitas mo yung kamay. May lalapit sa iyo to help you. Meron po ba? I want to be saved. Meron po ba?
Kung ganoon, tayo po yung mga Kristiyano na lahat, tumayo tayong lahat and mag-respond po tayo sa God's Word. Ask for God's grace. Hingi po tayo ng grace sa Panginoon to live the Christian life. Maligtas tayo by grace. We follow the Lord by grace. Ask the Lord to help us, or maybe kailangan tayo humingi ng tawad sa Panginoon sa ating naging mga kabiguan. Maybe pinilit natin mamuhay sa kasalanan bilang Kristiyano at hindi tayo naging masaya. Alam natin na wala tayo sa kalooban ng Panginoon. Now is the time to confess that sin and turn away from that sin towards the Lord. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. One stanza of music as we pray, as we respond to God's Word as part of our worship. One stanza of music po. Panginoon, salamat po sa iyo po mga salita, sa blessing ng kaligtasan na nakabigyan kami po sa kanya. Kundi nilapit po kami sa iyo sarili. Ano man po magagawa sa Panginoon, ano ang hinging kahit ang kasalanan na nais na gawin ng nais mo dahil sa iyo. Salamat sa iyo, Panginoon. Sabi ng Bible, simula ng mabuting gawa sa buhay namin ay magpapatuloy ito. Tatapusin ito hanggang sa araw ng Panginoon. Gamitin niyo po ang mga salita ng Diyos na nahayag sa amin. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Magkaroon po tayo ng prayer sa giving. Manatili po tayo sa pagkakatayo natin.